Dapat pala nagkanin ako. Wow, limited pala sabaw dito. This is our lunch na guys. Wala nang kanin-kanin. Ito na yun. Welcome back to our vlog. Anong oras na? 1:15 PM sa aming day 3 dito sa Iloilo. At bakit gantong oras tayo nagla-lunch? Wala eh. Masarap matulog doon sa hotel. Ang lamig eh. Yo, wala kaming ginawa kanina kundi nag-breakfast tapos natulog ulit tapos lumabas ngayon para mag-lunch at nandito tayo ngayon sa Alicia Special Bok Choy, but this is not the main branch. Ayun na. Sakto eh, no? Super ka. Akin po yata yun. Thank you. Salamat po. Late kami kumilos ngayon kasi wala naman kaming itinerary for today kundi kumain lang. At ang ating first stop na ay ang Alicia Special Bok Choy kasi ang daming Recommend nito na content creators, na mga kalala namin. Tapos, nag-post ako sa threads. Lumabas din ko ng maraming beses sa mga recommendations sila. Mga hindi namin kilala ha. Malamang mga taga Iloilo. So, or nakapunta sa Iloilo. Or nakapunta sa Iloilo. So, super recommended talaga nila. Kaya, ano pa ba ang hinihintay natin? Kundi, i-try na natin to. Yay! Itadakimasu. Alam mo, manamis-namis nga yung bok choy. Asak man na lumaki sa bok choy, Manila at luto ng aking nanay na bok choy. Alam ko nasa maalat levels yung bok choy. Dito hindi. Sarap. Actually, lahat ng nakain namin dito sa Iloilo, hindi sila maalat. Pero masasarap. Kasi di ba, na-incorporate na natin na maalat equals masarap sa Filipino. Pero hindi ganun dito sa Iloilo. Just like this, manamis-namis yung broth. Tapos lasang-lasang yung chicharon dun sa broth na naduro. Sarap siya. Sarap? I like the bihon. Kasi nung first night namin dito, nag-batchoy na agad kami. So yung natikman ko nun, yung katulad nung in-order mo, yung kulay yellow na noodles. Parang mas bet ko pag bihon. Mas mahilig ka lang talaga sa bihon. Oo, bihon girl talaga ako. Mas gusto ko yung dilaw. Sarap. Sarap siya ah. I thought may egg, pero wala. Siguro i-add mo lang dapat yun. Kasi hindi na kami nakapag-add. Maybe next time. Wow, limited pala sabaw dito. Dapat pala nagkanin ako. Ang sarap nung nanguya ko yung garlic beans. Sarap. This is our lunch na guys. Wala nang kanin-kanin. Ito na yun. Bet na bet ko yung bihon. Oh my gosh, ako lang ba yung may favorite ng bihon sa bok choy? Kasi ang usual is yung yellow nga eh. Bihon for me. Sabi ng driver kanina, tanghali daw, dapat daw gabi kami kumain ng bok choy kasi mainit yung pagkain na to, di ba? Tapos ang init ng panahon ngayon. Buti na lang, lakas ng aircon dito. May point naman siya. Ako ngayon namin gustong i-try. Kasi usually pag gabi, nasa room na kami. Nakahiga na kami. Nanonood na lang sa TV or nagpo-phone. Kaya, nakaset talaga ngayong lunch is itong bok choy. Good thing, malamig nga yung aircon dito. Kaya, hindi ka papawisan kahit mainit yung kinakain. Sarap. Masasarap pag may anghang. Nag-order din kami ng puto. What is this? Puto, guys. Bet ko yung puto. Gusto ko yung mga simpleng ganyang puto. Matamis lang. At sticky talaga. Mas sumasarap ang pagkain pag maanghang. Brings back childhood memories yung puto nila. Kasi natikman ko lang ito nung bata ko. Nung buhay pa si Lola kasi nag-uwi siya nito galing palengke. Hindi ko alam pa na tawag sa puto nito eh. Puto? Tapos yung isa dito, pawis sa pawis. As in, tumutuloy yung pawis niya. So, ingat kayo sa paglalagay ng mga chili. Masarap, no? Sarap. Bet ko yung puto, oh my God. Bago na kaya ako, di ba? Pero ubus ko na yung bok choy.
I love it also. Wow. Huli ka. Higop na ang sabaw, guys. Sobrang sarap. Nirecommend lang pala yung puto sa kanya. Nung nasa cashier, nung staff, kung may i-add daw, tapos sabi, paano magkakasabi? Sabi, puto. Basta sinabi lang, puto. So, saan kaya ang susunod natin? Di pa nga tapos kumain, nag-iisip na agad saan ang susunod na pagkain. Kape. Magkakape tayo. Sakit siya eh. Subidosang mahang. Ang pa. Nagkape na kami kayo ng breakfast. Sa Rabbit Hole, yun yung kainan doon sa mismong hotel naman. Yung hotel namin pala may free breakfast. Yeah. So, kung hindi nyo pa pala napapanood yung first episode nito, doon namin shinare kung saan kami nakastay. But of course, share na rin natin ngayon. We are staying at Goldberry Hotel sa Libertad area. So may malapit na doon na dalawang museum na free. Walking distance din yung Roberto's, Bizcocho, Original House. Ano ba yun? Original Bizcocho House. Original Bizcocho House. Pinaghalo-halo. Tapos walking distance din doon yung Plaza Libertad. At saka yung JR Rawit, sa kalimutan na. Yung JR Rawit, yes. Kung hindi nyo pa napapanood yung first and second, baka pang third na to eh. Basta yung mga mauuna dito sa episode na to, panoorin nyo kasi may mga na-cover din kami doon iba pang kainan. Tapos share namin yung from Naiya, Terminal 2 going to Iloilo mismo. Kompleto yon. Kaya watch nyo na yon. And don't forget to subscribe. Marami pa tayong kakainan. Follow. 365. Kita ba? 365 yung total na nakain namin for this lunch sa Alicia. Special lunch. Yay! Dito tayo maglalakad sa initan. Init. Grabe ang init. Pero alam mo, ang ganda ng Iloilo. Yung kalye mismo nila, main road ha. Ang daming halaman sa gitna. Tapos, hindi siya yung basta parang nilagay lang na halaman or what. Parang pinag-isipan or pinagplanuhan na lagyan ng ganong landscape. Landscape ba tawag? Yes. Basta ang daming halaman. Tapos flowers kanina. May konti ako nakuhanan. So, papakita ko sa inyo sa B-roll. Yun yung mga gusto ko eh. Kapag kahit nasa Japan tayo or basta kung saan tayo pumupunta, napapansin ko yun sa kalsada. Kapag yung mga tipong may mga flowers sa gitna. Kasi diba, syempre syudad na, tapos bigla lalagyan mo ng ganong flower sa paligid and puno and halaman. Natutuwa ako pag may ganon. As promised, magkakape tayo after kumain ng batchoy. Malapit lang to dun sa Alicia's Batchoy. Naglakad lang kami a few steps. Dito kami ngayon sa Saigon Brewers. Hindi pa alam. Kaya ako tinitingnan kasi nakakalimutan ko yung mga pangalan nila. May kopyahan. Vietnamese coffee. Kaya nga Saigon. Dahil dito, na-excite kami lalong mag-Vietnam. So yun, spoiler alert, magbe-Vietnam kami this year. But for now, dito na tayo sa Iloilo, hindi pa tayo tapos kumala. At ano masasabi mo sa kapihan or sa ano na to? So yung Vietnamese coffee pala nila, hindi siya yung pure black na ine-expect ko. Pero ang nalalasahan ko sa kanya yung kapeng iniinom namin nung sa Bangkok kami. Kasi hindi pa namin siya masabi sa Vietnam kasi hindi pa kami nakapunta doon eh. So, ang malapit na lang na compare namin is sa Bangkok. Medyo parang ganun, medyo may tamis talaga. Tapos, ang ganda nung ano nila. Ambience. Oo, ng ambience. Ang ganda mismo nung spot. I mean, itong coffee shop nila. At malaki pala siya. Ang dami pang upuan dito. Wala lang masyadong tao ngayon, pero maraming pwedeng i-house na customers. I like the fact na maraming salamin. Para ma-check mo yung sarili mo. Tapos may board games dito, pero hindi namin maglaro. Tsaka ang lamig ng aircon. Ang init sa labas. So, perfect dito kung tumambay, magkape, mag-chill, mag-work. Siguro may nag-work din dito minsan-minsan. So, Gumawa ng content. Gawa ng content katulad namin. Mamaya magkakape pa tayo ulit. Kaya first coffee pa lang to. Follow along. We are inside Match Cafe
isa rin to sa mga highly recommended ng mga locals dito. Ang ano dito is traditional way of making coffee. Yun yung ano nila, yun yung flavor, yung gusto nila i-show. In order ko is caramel. Salted caramel. Iced coffee siya ay coffee lang. Sakto. Ito, black na black. Kasi kanina may tamis yung kape ko ngayon. Black tayo. At it didn't disappoint. Black talaga siya. Ako naman yung nagmatamis na coffee ngayon. Salted caramel. Pero ano siya, hindi naman siya super tamis. Sakto lang. Ramdam ko naman yung salt. Yung alat ng salted caramel. Kaya balance ba? Pero ito yung highlight mo, no? Sarap ito. Kakaiba to. Caramel pecan cheesecake. Cheesecake pala to. May cheese din siya eh. Yung, kala ko yung ibabaw niya, super tamis lang na caramel. Hindi, may halo siyang parang, may pagka parang latik yung lasa na natitikman ko. Tapos, may parang crushed nuts. Dito pala kami sa Atria Mall. Malapit siya dun sa kinainan namin, yung Alicia's. Sa may Alicia Smallville branch kasi yon. So, konting lakad lang. Mapupunta kayo dito sa Atria Open Air Mall. So, nandito na lahat halos ng mga recommend yung mga kainan sa Iloilo. Oo. Like ito, Mudge Cafe. Kung Kapising. Pansit Molo. Pansit Molo. Yung original Biscocho House. Meron din dito. So parang yung mga best na nakita namin ni-recommend sa amin, meron dito in one place sa Atria. Pero hindi dito yung mga main branch nila. So kumbaga, may main branch sila, tapos ito siguro yung mga pang second, third branch nila, pero at least nasa isang place na sila. Kaya kung gusto nyo matikman lahat, na hindi na kayo pupunta ng, syempre hiwa-hiwala yun, di ba, yung main branch. Punta kayo dito kasi nandito na sila lahat. Di ba may order ka pa? Wala na. Hindi ka ba nag-chocolate? Hindi. Nihintay ko yung chocolate. Di pala ba? namin tinuloy. Hindi, okay lang. Kasi busog din naman. Gusto lang nating itry to, di ba? Tsaka nagre-reserve ako ng ng akin tiyan. Baka may isa pa tayong restaurant na puntahan para sa dinner. Di natin alam. Or baka bahala na si Batman kasi magagabi na. 4:10 p.m. guys. Pang-tatlong napuntahan namin kainan to ngayong araw na to. Puro pagkain, di ba? Umuulan at umaaraw in one ngayong hapon. So it's like an afternoon drizzle na nakaka-refresh. At nagpaulan nga. Bakit magkano lang ang per day natin so far? 1,000? Sa food? Tipid kasi natin kumain eh. Sa dami ng natataray natin, hindi pa yun magastos sa lagay na yun. Kasi konti lang kami umorder, hindi kami tumotodo. Okay. Dahil yun lang yung kaya ng tiyan namin. Ayaw naman namin ng may leftover. So, konti lang kami kumain talaga. So, pag nakita nyo yung mga video namin, isang dish lang sa kanya, isa sa akin. Tapos mag-share pa kami doon. Or para magtitikim-tikiman ba? Para matikman 2 or more. Kaya siguro ganun lang din yung expenses namin sa food per day, mga 1,000. Dalawa na kami doon. 1,000. Parang ganun din pag ibang bansa Tsaka meron tayong free breakfast din kasi. Halos ang ginagastos lang natin is lunch and snacks. Yung snacks, kape. So pagdating sa dinner, usually take out. Yes. At yung mamaya, biskotso tayo. Pagka nasa Japan, parang mga ganun lang din kami kumain. Hindi naman todo-todo umorder. So baka na-practice din namin yung mga stomach namin na hindi sobrang laki. Hindi sobrang maraming kasya. Init na init ka na ba sa buhay? Lagkit na ako for today's video ulit. Times 2. Grabe na, may sa Pilipinas. Ayun nga, so ang dami namin kinainan. Nag-invade ako ng vlog. No? Follow nyo na lang ako, wag siya, joke lang. Follow us together. Follow us together. So yun nga, ang dami kayo nandito sa Atria. And marami pa actually sa iba't ibang lugar dito sa Iloilo. Nakachamba lang kami dito sa lugar dito na ang dami palang kainan. Baka di namin mag-dinner, guys. Oo. Alam mo yung biskotso na nabili namin ng isang araw, baka yun na lang yung i-dinner namin kapag nagutom pa mamayang gabi. Pero ngayong oras na to, parang hindi ko na kaya mag-dinner. Magpa-5 na. Oo. Siguro mga 7, 8 magugutom tayo. May biskotso naman sa kwarto. So yun na lang. We will end the vlog here. Tapos meron pa tayong susunod na vlog kasi may 2 days pa tayo dito sa Iloilo.
So more food pa yon. More food. Hindi ko alam kung matutuwa ba or magsisisi, pero syempre natutuwa kami dahil ang sasarap ng pagkain dito. Oo, iba yung food dito sa Pero Iloilo. hindi kami natutuwa sa tiyan namin kasi maliit lang po ang aming tiyan, hindi sila kasyang lahat. Kaya kung may hindi mo kami na-try na-recommend nyo, sorry. Pero Next babalik kami time, dito sa oo. Iloilo syempre. Ganun na nga. Kasi hindi kaya lahat sa isang ano. Pero ang dami talaga pagkain dito, tsaka masasarap. Kaya kung gusto niyo ng food trip, go to Iloilo. Yun lang. Bye-bye! See you next time.